Alam mo, sa totoo lang ako, natatawa na lang ako doon sa mga nabudol eh. Yung ngawa ng ngawa ngayon. Ang totoo. Tawa na lang ako ng tao eh. Diba? Kasi nga, kita nyo nangyari sa pinagagawa ninyo. O ito, pakinggan natin si si... Woo! Kakairita. Alam mo kung bakit? Ito, panoorin nyo ito ha. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ubayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army. Naalala niyo yung interview natin kay Pangulong Duterte? Marami nagsabi nung nagtaka. Eric Sabio, marami salamat. Marami nagtaka nun dahil isa sa mga binanggit ni Pangulong Duterte na merong isang kandidato dyan na presidentiable na alam naman nating sumusuporta sa mga komunista. Meron isang dyan na gano'n ang kandida, yun ang kanilang ginagawa. Marami nagsabi nun na si Leni Robredo yun. Hindi ako umiimik. Bakit? I cannot speak for the president. I will never speak for the president. I have no right to speak for the president. Even if ako yung nag-interview. Even if I know kung sino ang tinutukoy niya. Kasi nga, syempre off-cam, nag-uusap kami. Kaya lang, hindi ko na kailangang ispelingin pa ngayon. Dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, ito yung isang bagay na paulit-ulit ko sinasabi. Itong mga terorista na ito, itong mga komunistang CPP, NPA, hindi ho ito kriminal. Ito'y terorista. Ibig sabihin, mas mataas pa sa kriminal ang ginawa nila. It's a decades of criminal act ang ginagawa ho nila sa bayan natin. Kami po mismo ni Mocha na interview po namin ng mga biktima nila, mga kabataan ginahasa. Kahit mga lalaki, ginahasa na mga lalaki, na mga kadre nila. Mga batang, mga babae, binanata nila. Ganyan ho kademonyo. Etong mga to ay hindi ho tao. Demonyo na ho ito. Sinapian ho ito mga animal na to. Yan ang katotohanan. That's why I really disagree dito sa peace talks na ito. Doon sa mga nagbabalik loob, okay ako doon. Bakit? Ginawa rin ni Pangulong Marcos yun. Kasi tandaan natin, dalawang klase ng NPA. Meron dyan na biktima lang. Okay? Meron ho dyan talagang mga demonyo. Yung mga nabiktima, kailangan natin ibalik loob. Kailangan natin ibalik sa sa gobyerno. Kailangan natin ibalik sa bayan natin. Yun, ako naniniwala ako doon. Pero para sa peace talks, yung talagang magkakaroon ng peace talks, maling-mali ho yan. Lalakas ho talaga. Kaya nga sinasabi ni Madam BP Sara dito wag ho nating kalimutan ang ginawa nito mga demonyo na to sa bayan natin. Di ba ho? Demonyo ho sila walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army, at National... Sabi nito ni Zuko Babes, let's stop blaming and start supporting Sara. She need us right now. I understand your point, Madam Zuko Babes. But we have to put it into the right perspective. Kailangan natin ilabas yung foundation. Hindi basta-basta na ganito lang, sisi lang. Kasi it would be fanatic lang, madam. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Magiging panatiko lamang tayo kung bigla lang tayong kakabig at susuportahan natin to because sumali sila doon sa pinaglalaban natin. Hindi ho. We have to point out anong mali. Diba? Kasi ganito sa aking channel, hindi ho ito tipong pareho ng ibang mga vlogger dyan. Basta na lang nila ikinabig yung kanilang kwento. Yung kanilang script ikinabig na lang nila basta-basta. Hindi ho pwedeng ganun. Kailangan ipaliwanag ho natin ng pundasyon.
Bakit ba nagkaganito itong bayan natin? Kailangan natin ma-pinpoint ang dahilan kung bakit tayo nagkaganire. Diba? Kailangan natin maila. Hindi ko naman sinabing babanatan ko si VP Sara Duterte. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang punto natin dito, kailangan natin i-lay ang ating foundation. What really happened? Pati ito mga vlogger na to. Diba? Para maintindihan nila, okay, eto, dito kayo nagkamali. Next time, ewan ko kung ano nangyari sa inyo. Next time, makikinig kayo kay Pangulong Duterte. Yan ang hirap sa inyo eh. Di ba? Hindi kasi kayo nakinig. Yan ang pinakapunot dulo nito. Nagsalita ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi kayo nakinig. Binanatan nyo pa nga. Inaway nyo pa nga. Tapos ngayon bigla lang kayong babalimbing tapos sasabihin ninyo, tatahimik kami at hindi namin kayo pupunahin. That's wrong. Anong tawag doon? Idolism, fanaticism, di ba? Kailangan ipakita natin, etong pagkakamali nyo eh. Next time, listen. Di ba? Kailangan nyo tayong mag-listen. Yun eh. Next time, makinig kayo kay Pangulong Duterte. Kung ano sinabi niya, pakinggan ninyo. Sorry to say, pero hindi ho kasi ako yung tipo ng taong o tipo ng vlogger na basta-basta lang. Makinig kayo. Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima. Kasi alam nyo kung bakit? Bakit ko ine-emphasize to? Ha? Mga ano dyan, pinainit nyo ulo ko aga-aga. Alam nyo kung bakit ako ine-emphasize to? Para hindi na maulit ang pambubudol na ginawa sa inyo. Yan ang totoo. Kasi ito na naman po tayo eh. O, sige, babanatan nyo si Marcos. Tapos kakampihan nyo si Amy. Anak kayo ng tuweting, oo. Naintindihan nyo ibig ko sabihin kung bakit ako galit na galit. Kaya busit na busit ako dun sa mga vlogger kuno na bumabanat kay Marcos ngayon. Tapos kakampihan nyo si Amy. Ano katarantaduhan yan? Di ba ho? Oh, sige, yung mga nabudol dyan. Ngayon magpapaniwala kayo doon sa mga vlogger na nagsasabing galit na sila kay Marcos pero kakampi si Amy. Anak kayo ng weting. Di ba? Yun ang nakakabuisit eh. Kakampihan nyo pa si Amy. Akala ko ba ayaw na natin sa Marcos? Ganyan-ganyan pa kayo. Nabudol kami. Pero gusto namin si Amy. Anak kayo ng tete. Di ba? Parang mga gunggong. Ayaw na natin si Marcos, period. Pati si Amy isama nyo. Lahat silang ang kanila. Ang hirap sa inyo. Babanat kayo, kapiraso lang. Hap-hap lang. Tapos sasabihin nyo pa, kami pa ngayon ang bayara. Mga hindot pala kayo eh. Kayo nga, hindi nyo kayang diretso yun eh. Sabihin ninyo eh. Sige nga, kami, mga banateros, no na kami. Kahit nung simula, no na kami. Hanggang ngayon, eh kayo, meron pa kayo. Ayaw namin si Marcos, pero gusto namin si Amy kasi magkaiba yun. Ay, mga tanga. Pinaiinit nyo yung ulo ko eh. Di ba? Tama, mali. Oh, no kayo kay Marcos. Amy pa kayo ng Amy ngayon. Kaya ako idinidiin yung mga pagkakamali nyong kayo mga vlogger dyan at kahit si Madam VP Sara Duterte para this time, huwag nyo naman ang kampihan si Amy Marcos. Parang awa nyo na. Pareho lang yun. Tima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako
sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan... Antindi niyan. Agreement, di ba? With the devil. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo, ito lang ang tanong ko dito eh. Ito lang ang tanong ko. I understand your statement, Madam VP Sara. I admire you for standing up against your teammate na si Marcos. I understand. But the question is this. You are the vice o co-vice chairman ng NTF-ELCAC. Co-vice chairman po kayo, di ba? Ng NTF-ELCAC. Ano ho ang inyong gagawin ngayon na merong pinirmahan ho itong ating executive secretary? At ngayon ay disagree po kayo. Eric Sabio, maraming salamat po. Thank you very much po. Kung kayo ay disagree, Madam Sara Duterte, dito ho sa ginawa ng ating pamahalaan ni Marcos at ni itong pinirma ng executive secretary bilang NTF-ELCAC vice co-chairman, ano ho ang inyong gagawin? Yun ho ang tanong ko dito. Napaka-importanting tanong ho nito. Kasi ho, kayo ay vice co-chairman. Kung kayo ay may paninindigan, iwanan nyo na ho yan. Kasi kasama kayo sa susunod doon sa executive order na yun. Kaya nga sabi ko sa inyo making speech, making statement like this, it's okay. Actually, we support and we admire. Diba? We appreciate, we admire, we love this kind of speech sa ating VP Sara Duterte. Pero the question is, we need more. Your works. Alam nyo, ako ay bilib na bilib sa paninindigan ni VP Sara Duterte dahil po sa kanyang stand pagdating sa mga komunista at mga terorista. Sabi niya nga, actually na kahit noon pa yan, very personal yan. Kung maalala ninyo, si VP Sara Duterte ang nag-komento na tanggalin ang Makabayan Black sa Kongreso. Siya po ang talagang lumalaban. Kung si Pangulong Duterte ay merong war on drugs, si VP Sara Duterte ay talagang dito ang laban niya dito sa mga NPA terorista. Kaya nga sa kanya, it's very personal. Inamin naman niya, very personal. And because of this, Madam VP Sara Duterte, I admire you so much. But you have to do something else, Madam VP. You have to do something else. Speech is not enough. Yun ang totoo. Di ba ho? Ang speech ay hindi po sapat. Kailangan hong meron kayong gawin. Kung kailangan ninyong kausapin ng personal ang ating Pangulo at sabihin ninyo, mali ka dyan. Umayos ka. Di ba? Yun ho yun eh. Hindi ho sapat lang yung magsalita. Or di kaya ipakita ninyo, mag-resign ako kayo sa NTF-ELCAC. Be the voice of the opposition. Since yun ang tinayuan ng inyong father, this time follow your father. Sorry to say, but sabi ko sa inyo, yung bibig ko, balakatak eh. Diba? Palibasa, gusto mo yata si Tulfo. Ano ba namang klase mga komento yan? Pang ano eh, pang...
performance will start momentarily.